Pilipinas, oras natin, 6 na minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC. Work Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC. Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang happy Wednesday morning. Eto na naman tayo. Uy, na-miss ko to ha. Wala ako last Wednesday. Absent. Mga kaibigan, ngayon po ay katapusan na po tayo sa buwan ng Abril, April 30, 2025. Muli po, samahan niyo po kami ngayong araw na ito ng Wednesday. Isang oras na naman ng talakayan, ating pong bibigyang daan. At syempre ang ating mga pag-uusapan, benepisyo at mga serbisyong hatid po ng Employees Compensation Commission para po sa ating mga manggagawang nagkasakit, na aksidente o kaya po ay syempre nakakalungkot pero nasawi, no? Nang dahil po sa trabaho. Kaya ngayon pong Wednesday morning, muli po, ako po yung lingkod May Binauhan. At syempre kasama pa rin po natin ang ating pong co-host, ang action woman ng ECC. Walang iba kundi si Executive Director, Attorney Kaima Velasquez. Irikay, magandang umaga. Good morning. Good morning, Miss May. At syempre na-miss talaga din namin ni Sir Yuel last Wednesday. Ano bang ginawa mo? Ba't nagpaganda ka yata, Miss May? Nabisi. Nabisi kaya nagpaganda. Nabisi kaya nagpaganda. So magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. At syempre magandang umaga sa ating mga ka-ECC. So ngayong morning na ito, maghahatid naman po tayo ng inspirasyon sa ating mga ka-ECC dahil sinadya po ng DZRH at ng ECC team ang Tanza Cavite. So ako po taga Cavite. So yan, malapit lang naman para ihatid sa atin ang kwento ng pagbangon ni Mr. Joven Carrelo. So si Sir Joven ay isang dating messenger na naaksidente pauwi galing sa trabaho. So talagang mahirap yung nararanasan ni Tatay Joven dahil 3 beses siyang naoperahan bukod kasi sa naputol yung kanyang kanang binti, naapektuhan din yung kabila niyang binti at maging yung kanyang braso. So, very severe yung accident na nangyari sa kanya, Miss May. Pero even with this, hanga tayo kay Tatay Joven dahil sa kabila nito, hindi pa rin siya sumuko. At ngayon, magbibigay pa nga siya sa atin ng inspirasyon sa ating mga listeners at mga viewers, Miss May. Oo, tama ka dyan, Irikay. Kaya naman siyempre ngayong umagang ito, pero bago dyan, lahat po tayo ay mga manggagawa, Irikay. At bukas ay araw natin, araw ng paggawa. Kaya happy, araw ng paggawa sa ating lahat muna. Miss May, ang Mayo 1 talaga ay para sa ating mga manggagawa. Hindi lang di ba? Tayo din, workers din tayo, di ba? Yes, pumapasok tayo tama. araw-araw, kumakayod, sumusweldo, nababawasan ng buwis, nababayad ng mandatory contributions. Kaya dapat tomorrow, yun na nga, nakita ko kanina yung crawler, di ba? Parang posibleng maging long weekend. Oo nga. Ang para May sa 1 kasi Huwebes. At saka ang dami libre para sa atin. Narinig nyo rin yun, Miss May? Oo. Kahapon, flash report yun. 4 na araw yata tayong pwede sumakay ng LRT 1 and 2 and MRT. Parang gusto ko libre. mamasyal, di ba? Oo nga. Magpakot pa rito Ay, sa gagawin ko MRT, yan. LRT. Promise, bigyan ko Oo. yan ng time. Gusto ko ulit sumakay ng ng mga train natin. Lalo na yung bago dito pauwi ng Cavite, Yes, di ba? Parang oo. hindi ko pa siya na-try. So, gustong-gusto ko rin subukan. Ayun, kaya nga sabi ko pag-usapan natin dahil total naman tayo pare-pareho mga manggagawa. Oo. I-celebrate natin ang araw ng paggawa. Celebrate. So advance ang ating pagbati sa ating mga katulad na manggagawa. Siyempre mapapribado at Gobyerno. Happy worker. Labor Day po Yes. para sa ating lahat. Happy Labor Day at eto na nga. Eto yung kwento pa rin ng pagbangon ng ating mga manggagawa. Pakinggan po natin at sabi nga natin ito ay magsisilbing isa na namang inspirasyon.
naghahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho, mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, kwento ng pagbangon. Paano na kaya ang buhay ko? Kasi nasanay po ako na palabas-labas, nakakagalaw. Mas maganda pa sana na wala na lang kaysa ganitong sitwasyon ko na hindi ako nakakagalaw. Ako po si Joe Bengarello na mahigit pong 10 taon na naging messenger. Nangyari po yung aksidente nung June 2015 po yun. Pauwi na po kami noon nang nangyari po yun sa amin. Pagdating ko po sa gitna, nagsalita po yung asawa ko na may truck. Pagtingin ko po, may ilaw na po yung binangga na po ako ng truck. Doon po ako na parang natawa at na nagising sa anong pong yung aksidente po yun. Tapos nakita ko po yung mga tao po na nakapaikot sa akin. Ngayon sinasabi nila na bali daw yung paa ko. Ngayon hindi ko naman ini-expect na bali pa ako kasi ang iniinda kong masakit yung kamay ko. Ngayon ilang ambulansya na po yung dumating, hindi po wala pong gustong kumuha kasi nga bali daw yung paa ko. Ngayon pang-apat po dumating yung Red Cross po. Siya po yung kumuha sa akin at dinala nila ako sa ospital. Nung dinala na po ako sa ospital, nasa emergency ako, sabi ko sa doktor, Dok, ano po bang gagawin niyo sa akin? Umana yung Sabado, Linggo, pag Lunes, sa kanila chinek yung pa ako. Tapos sinabi nila na hindi na makakasurvive yung pa ako, puputulin na daw po. Sabi ko po, wala na po bang paraan para may-survive ba yung kasi gusto ko po may paa pa rin ako kasi hindi ako sanay na walang paa. Sabi sa akin, hindi na kasi kailangan na i-chinek ko na yung paa mo, wala na talaga pag-asa na masusurvive pa yan. So, nung time po na yun, wala naman pong choice kasi siyempre emergency po yun. Pumayag na po kami. Umuwi na po kami na sa bahay kasi nag-discharge na po ako. Kasi nga, di ko naman ini-expect na may bali pala itong sa may kaliwang balikat ko. Kasi itong kaliwa kong kamay, hindi naman siya gumagalaw. Itong pinipilit kong igalaw. Hinahawa ko sa mga hawakan para maigalaw ko yung kamay ko, ay yung pakatalikod ako. Doon po na puwersa itong sa kabay balikat ko, umusli po yung, lumabas po yung ano ng buto, na umusli na siya, na kailangan na naman operahan. Ngayon, bumalik na naman po kami sa Metro para operahan na naman po to. Nung na-recover na po ito nalagyan na po ng stainless, nag-discharge na naman po kami. Pag-discharge po na naman namin, eto na naman po yung sa may paa ko. Hindi ko po ini-expect na mayroon pala siyang infection. Binalik po namin sa Metropolitan. Hindi ko po alam na uoperahan na pala po pala. Tingnan-munti ka na naman po siyang maputol yung paa ko. Nung nag-discharge na po ko, natapos na po lahat yung operation, umuwi na po ako sa bahay para i-recover yung sarili ko. Ilang taon din po kasi ako na hindi po ako nakakagalaw, tasabid lang talaga ako sa kwarto, binubuhat nila para dalhin sa CR. Kung anong gagawin, wala. Hindi po ako talaga nakakatayo nung time na yun. Kaya doon na pumapasok sa isip ko na wala na talaga akong silbi sa buhay. Pinipilit ko pa rin dahil sa yung anak ko po, yun ang iniisip ko, sana tumagal pa ako. Kapatid ko nagsabi sa akin na mayroon ECC na kahit 3 years or kayang-kaya pantulungan. Tinuturo po sa akin ng ECC kung paano magpaano ng negosyo. Kasi iniisip ko rin, wala naman akong alam sa negosyo kasi ang alam ko dati nun, mag-messenger lang, kolektor. Yung nakuha ko pong sa ECC na benefit, ginamit ko po siya para kumuha po ako ng bahay na to. Doon ko po sinimulan. Dito ko na po na itinayo po yung tindahan po namin. Makakatulong na ako sa pamilya ko. Yung tubigan naman po na napalago po namin kasi dahil po sa tulong po ng ECC, yung GCash po namin na pinagkakikitaan po namin, yun na rin po nakakatulong sa amin. Sabi sa akin, bibigyan pa nila ako ng another na panghuli, yun po yung ulit na pinagdagdag ko po doon sa negosyo namin. Tapos nalaman ko rin po sa ECC na mayroon pa rin silang free na prosthesis na paa. Ngayon, nung binigyan po nila ako ng prosthesis, nung una parang nahirapan po ako nung umpisa, yung ginawa po sa akin na magte-therapy, malaki po ang tulong na nagawa sa akin. Nung nagamay ko po na po yung prosthesis, saka po na nakatulong na po sa akin ng lalo sa tindahan ko, sa paggalaw-galaw ko po dito sa tindahan, mas malaki na po na itutulong sa akin ng prosthesis. Maraming salamat po sa ECC, sa
tumulong po sa amin sa katulad po namin na PWRD. Maraming salamat po at hindi nyo kami pinapabayaan sa aming may mga kapansanan. Maraming salamat po. Ako po si Jobing Carrillo, messenger noon, aksidente sa trabaho, negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ISIS. #ECC Work Related sa DZRH. Ayan po ha, sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, ay napakinggan nyo po ang napakagandang kwento, no? Ang napakagandang inspirasyon na pagbangon po ni Joven Carrillo mula sa Tansa, Cavite. Di ba, Idikay? Ang galing nung kanyang kanyang pinagdaanan. Hindi ganun kadali, di ba? Yes, Miss May. Nakita mo kung gaano ka-severe yung accident niya. Natatawa ako dun sa kwento niya na 4 na ambulansya yung dumating bago siya nakuha kasi natatakot siyang galawin dahil bali daw yung kanyang paa. Na hindi niya nararamdaman at that time. Siguro kasi nga wala nang feeling na dislocate na. And despite yung kanyang challenges, naka-several siya na opera. Yun nga, yung kanyang, meron pa pala siyang stainless daw sa collarbone. Oo, parang gano'n. Tapos yung kabilang binti niya, kita mo rin, meron ding mga sugat. So, ang dami ng pinagdaanan niya, pero pinaglaban niya dahil gusto niyang mabuhay pa para sa kanyang pamilya. So, nakakatawa yung... Oo. Ang pinakamahirap, Idikay, kasi yung sa simula na yung hindi mo ma-accept na nangyari sa'yo yun. Tapos mababawasan yung part ng katawan mo. Yes, diba? Miss May. Actually, kaya nga mamaya pag discuss natin yung Disability Management Return to Work Assistance Program natin. Kasi kasama dito yung psychological assistance, na therapy na ino-offer din ng Employees Compensation Commission. Kasi hindi lang pang physical yung nangyayari sa'yo na pagbabago dahil sa aksidente na nangyari sa'yo. Kasama rin dito yung syempre emotional at syempre yung psychological na impact nung, yun nga, sipin mo, dati able-bodied ka, ang trabaho mo, messenger, so parito ka siguro, di ba? Sanay ka na mabilis ka maglakad din. All of a sudden, isa na lang yung paa mo. So, nakakalungkot din talaga. Kung saan ka napunta, tapos biglang limited na, hindi ka na makagalaw. Saka mismo yung nakakatuwa sa kanya, hindi niya alam, di ba? Noong una na meron siyang ECC. So, it's a couple of years, ilang taon bago namin siya napuntahan at natulungan. Pero despite that, yun nga yung sinasabi natin, una, meron tayong 3 years na prescriptive period. Pangalawa, kung nag-file ka ng SSS, habang buhay to, na pwede mong habulin kung ano man yung benepisyo na maaaring makuha mo galing sa ACC. So, hindi napipigilan nung lapse nung time, yung pagkakataon na makakuha ka pa rin ng serbisyo at benepisyo galing sa Employees Compensation Commission. Parang ang daming mga anghel ng ng ECC. Yung mga nagsasabi na, meron kang ganitong pwedeng matanggap, no? Di ba, Miss May? Diba? Yung gusto kong i-share. Kaya hindi tayo napapagod, Miss May, na ibalita sa mga tao kahit hindi man kayo mismo yung maaksidente or magkasakit ng dahil sa trabaho. I'm sure at some point, meron kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala. Yung storya natin nung isang beses, di ba, Miss May, kinuwento lang nung gwardiya na kasama niya dun sa kanto nung pinagtatrabahuhan niya na processing zone. Ito naman, kinuwento lang nung kapatid niya na meron kang ECC na pwedeng kuhanin. So, yung information talaga, di ba? Power talaga siya na makatulong. Kapag share ka ng, kahit hindi ka man makapagbigay ng pera, masabi mo man lang na meron kang benepisyong makukuha, kaalaman talaga, importante para makuha mo lahat at ng nung nakuha sa'yo. na niya yung benepisyo, Idikay, nakita mo, part nung kanyang store, ECC, nakalagay. Employees Compensation Commission, Jovens, di ba? Sari-sari store. Kasama din Galing. sa namin yan, Miss May. On top of course, yung monetary benefits na binibigay, pang simula ng negosyo, nagbibigay din kami ng sizes para matulungan din sila i-advertise yung kanilang negosyo. At the same time, ina-advertise na rin natin ang Employees Compensation Commission. So, siguro pag may bumibili sa kanya, tatanungin, ano ba yung ECC dyan? Ano ba yung nasa sign sa tindahan mo? Hindi yan yung typical na nakikita mo sa mga sari-sari store. So, baka sa tulong nakakapag-share din si Tatay Joven ng information sa kanya mga kakilala at kapitbahay. Yun ang pinakamahalaga. No? Sa pamamagitan makita ng ibang hindi nakakaalam na meron palang ECC na gumagabay.
Yes, at Miss umaalalay May. sa mga ganitong problema Yes. na ating mga manggagawa. Ay, nakaka-inspire naman. At syempre, Idikay, teka lang, bago tayo magkalimutan, baka magalit ang ating mga listener at ating mga Diba? viewer. Oo, ang kanilang isasagot sa ating easy question. Ibigay na natin ang pinakahihintay na eto na. Alam ko, nag-aabang na kayo para dito, ha? Sandali lamang. Easy Question. Yun, ano ba ang easy? So, yung easy question natin ngayong umaga. So, ilang beses ko din na-mention habang nagkukwentuhan tayo, Miss May. Para lang, kumbaga, hindi na mahirapan na ating mga ka-ECC. So, ano po ang trabaho ni Tatay Joven nung time na na-aksidente siya? So, ang tanong po, ano po yung trabaho ni Tatay Joven Carrelo nung siya po ay nagkaroon ng aksidente? Yun ha. Alam nyo na yan. Sige, pag di nyo pa alam, ewan ko na lang. Anyway, so yan po ang ating easy question. At para po sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood po ngayon, i-comment lang po ang tamang sagot sa ating comment section. Kasama po ang hashtag ACC Work Related. At syempre, huwag kalilimutang i-share yung pong live streaming. Dahil no share badge, hindi po kayo mapipiling manalo. So, Idikay, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang dalawang programa na palagi rin pong nababanggit sa ating mga kwento ng pagbangon. Ito yun. Makinig po kayo ha, napakaganda pong pag-usapan ito. Ang tinatawag na DM R2WAP. Yes, Miss May. R2WAP, yung aking dila. Oo, mahirap talaga siya eh. Pero pag nakuha mo na, tuloy-tuloy na yan sa susunod. R2WAP. R2WAP. O yung Disability Management Return to Work Assistance Program at syempre ang Kagabay Program na lagi din po ninyong napapakinggan. Kaya tutok lamang po kayo, magbabalik pa rin po tayo dito sa ating hashtag ECC Work Related. Sa bayan, si May Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission sa hashtag ECC Work Related. Oras natin mga kaibigan, 26 na minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Nakakaligtaan yung oras, Idikay. Buti na lang may relo, Miss May. Mga kaibigan, nagbabalik pa rin po tayo dito sa hashtag ECC Work Related. At syempre, kasama pa rin natin Idikay Velasquez. Hello, Miss May. Magandang umaga sa iyo ulit at magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. Syempre sa ating mga ka-ECC. Eto na, diretso na tayo Idikay sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito ng Miyerkules. Sabi nga ng inyo pong mga beneficiary sa ating mga kwento ng pagbangon, ang dalawang programang ito ng ECC ang talaga namang nakatulong para po sa kanila at muling nakabangon sila sa kanila pong buhay at syempre hanap buhay. Ito na, pag-usapan na natin Idikay. Unahin natin yung sinasabi ko kanina, tinatanong ko sa iyo, ano ba yung DM R2WAP para sa kaalaman ng ating mga manggagawa, mga ka-ECC, ano nga po ba ang talagang layon nito, itong programang ito? Yes, Miss May. Alam ko siya, mouthful yung tawag natin. So maraming sinasabing mga words dito sa loob ng programa na to. Pero ang gusto lang naman natin ipahatid dito is tutulungan kayo ng ECC na makabalik sa inyong mga trabaho. So, ang DMR2 po at tinatawag natin Disability Management, so DM, tapos Return to Work Assistance Program, so RTWAP. So, Return to Work Assistance Program. So, yun nga po, gusto namin kayong matulungan kung sakali na katulad ni Tatay Joven, very severe, ibig sabihin malala yung nangyaring aksidente sa kanya, nahirapan siya na bumalik sa kanyang trabaho. So, sa pamagitan ng programa na to, hindi po namin kayo titigilan. Hindi po namin kayo tatantanan. Joke lang. Hindi po kami magsasawang magbigay ng tulong hanggat makabalik po kayo sa inyong mga sariling paa. So, literal or figurative, ibig sabihin po, kahit wala ka ng paa, bibigyan ka namin ng paa, katulad ni Tatay Joven, di ba? Biglang may prosthesis siya na paa. Apo. So, gusto po natin makabalik sila sa kanilang mga sariling paa at makabalik sa trabaho. So, tinitiyak po ng DMR2WAP na yung surgical interventions na kailangan mangyayari, yung pagsusuri or pagsuporta para po ma-diagnose properly yung ating mga manggagawa na aksidente sa trabaho, ay maibigay sa kanya. So, kasama yan, again, surgery, yung rehabilitation, di ba sinabi ni Tatay Joven na nahirapan siya, pero nung na-rehab siya, ang dali na sa kanya na gamitin yung kanyang prosthesis. So, madalas kasi sa ating mga nagkakasakit or na-aksidente,
personal experience ko sa family, yung lola ko nung naoperahan siya, ayaw niyang galawin yung kanyang naoperang binti. So, pag hindi natin siya ginalaw, di ba na tumitigas, yung hindi mo na siya magamit, yung full mobility niya. So, hina-highlight nito yung importansya na magkaroon ka ng occupational therapy or physical therapy, physical rehabilitation, para bumalik yung mobility ng iyong limb, yung iyong paa, yung iyong kamay. At sa pamamagitan na ito, masuot mo yung prosthesis mo at maging buo ulit yung iyong personality, yung iyong katawan. So, nagkakaroon ka ng chance na makabalik ka sa trabaho dahil physically mobile at able-bodied ka na ulit. So, sa DMR TWAP, gusto natin makabalik sila physically, hindi lang physically, emotionally, psychologically. Nagbibigay din po kasi tayo, Miss May, ng psychological counseling para sa ating mga manggagawa. Kasi syempre, yun nga kanina, di ba pinag-uusapan natin, Miss May, dati buong tao ka, ngayon bigla wala ka ng binti. Oo, nabawasan na. Anong physical impact no? Anong mental impact nun sa yung personality na dati kayang-kaya mo ang lahat, ngayon kailangan mo magpatulong, kailangan itulak ka sa wheelchair, kailangan may mag-abot sa iyo ng iyong saklay. So, yung psychological counseling, binibigay din natin para ituro sa kanila na hindi nabawasan ng iyong kapasidad bilang isang tao, bilang isang manggagawa sa pagka-aksidente mo. So, kasama yan. So, physical rehab, mental rehab, occupational rehab, ginagawa po natin yan. So, galing to sa isang programa ng Return to Work program na hinango natin sa bansang Malaysia. So, medyo doon tayo nag-training sa Social Security Organization ng Malaysia na nilaunch pa noong 2007. Na ito ay hango din naman sa isang programa na galing din sa Canada. So, ginagawa natin ito sa Pilipinas ngayon kasi gusto natin hindi lang basta mapagaling or mabigyan ng pinansyal na tulong yung mga manggagawang na aksidente, kundi makabalik sila sa trabaho para maging mahusay na miyembro ulit sila ng ating lipunan. Oo, ang galing ng ECC, imagine mo na ano ka, bigla parang anong tawag nito, nabawasan yung parte ng katawan mo. Ang gusto ni ECC, mabuo ka ulit. No? Mabuo ka ulit. Holistic approach, holistic approach na ginagawa para sa Yes, ating mga Miss May. manggagawa. Nakakatuwa naman. Pero Irikay, paano naman tinutulungan ng ECC yung mga manggagawa na makapalik sa trabaho sa ilalim nitong DMR TWAP na ito? Para at least mas maintindihan nila paano yung kanilang gagawin. Yes, Miss May. So, normally, before natin nilaunch tong DMR TWAP na program, kumbaga, standard yung ating mga serbisyo na binibigay. Siyempre, yung income replacement, rehabilitation services. Pero dito, sa ilalim ng bagong programa ng ECC, ang DMR TWAP, personalized po yung approach or collaborative yung pagtulong na ginagawa natin sa manggagawa. So, hindi lahat ng taong na aksidente pare-parehas ng pangangailangan. Depende sa severity, depende sa mental capacity ng ating manggagawa na aksidente. So, dito sa programa na to, magkakaroon kayo ng personal na disability manager na titingin sa kaso nyo, mag-evaluate, mag-review, magsasabi kung ano pa bang kailangan mo na interventions para makabalik ka sa trabaho. So, kasama dyan, of course, yun nga, pagbibigay ng doktor, pag-refer sa'yo sa tamang doktor, pag-refer sa'yo sa tamang types ng rehabilitation or occupational therapy. Kasama din dito, Miss May, yung pagbibigay natin ng job placement assistance. So, kumbaga, kung bawa, katulad mo, si Tatay Jovendi na kayang maglakad, pwede siyang bigyan ng pang-opisina na trabaho, pwede siyang bigyan ng mas magaan na trabaho kaysa sa dati niyang ginagawa. At sa tulong ng mga disability case managers, nabibigyan natin ng tuon, kumbaga, pang-personal na tuon, yung pangangailangan ng ating na-aksidenteng manggagawa hanggang siya ay makabalik sa kanyang trabaho at sa lahat na aspeto ng kanyang paggaling. Parang gabay na gabay, ano? Oo. Talagang tutok Yun nga, ang walang, ECC. walang tigil, walang sawa. Pinupunuan At lahat. Oo, kumbaga may concierge yung tawag nila doon na talagang nakaalalay sa'yo from day one hanggang sa dulo. Ayun. At syempre, pag-usapan naman natin, tanong din to ng mga manggagawa natin na may ganitong problema, ano-ano po yung mga injuries? At syempre, yung sakit na covered po sa ilalim ng DMR TWAP. Of course, Miss May, lahat ng work-related kasama dito sa coverage natin. Pero mga magandang example, katulad nung kaso ni Tatay Joven, syempre nagkaroon siya ng physical amputation. Kasama din dito yung musculoskeletal disorders, mga na-stroke, mga nagka-fracture katulad ni Tatay Joven, or na-amputate katulad ni Tatay Joven. So, lahat po ng mga sakit na nakuha niyo sa trabaho or aksidente na nakuha niyo sa trabaho, eligible po para makakuha kayo ng assistance galing sa ating DMR TWAP. Lalong-lalo na pala pag
pagka halimbawa na-stroke ka, di ba? Na maraming ganitong mga cases. Marami, di ba? Miss May. Dami. Kasi yung, di ba, yung effect noon, buong kaliwang bahagi ng katawan, madalas, di ba, hindi mo na nagagamit ng buo yung kamay. Minsan, pati yung speech mo, merong effect siya sa yung pagsasalita. So, Yes, yung oo. mga therapy na kailangan para maibalik ka sa buo, pagkabuo ng iyong pagkatao, gagawin po ng ECC para sa inyo. Ayun, okay. So pag-usapan naman natin, Idika, yung mga pangunahing serbisyo na bahagi ng DMR TWAP. Although nababanggit na natin, pero ano pa yun, ano? Oo, gusto namin, Miss May, i-highlight sa ating mga nanonood at nakikinig na ang importante sa DMR TWAP is yung early contact at intervention. Mention. So, kay Tatay Juven, medyo late niya kami na-discover, so late kami nakapasok, kaya hindi kami nakapag full cycle of service kay Tatay Juven. And yet, even with that, gagawin pa rin namin ang lahat ng makakaya. Pero ang gusto kasi namin sana, as soon as possible. So, once na malaman namin na may aksidente, makalapit kami agad sa inyo, makapag-establish kami ng contact. Una-una, para nga, matulungan namin kayo na mabigyan ng medical or surgical intervention or treatment. Yung tamang pagtulong ng medical at rehab na maibigay agad sa inyo para hindi na tayo mapunta sa kung saang bahagi. So, yung individual pathway nyo with your employers also, pwede kaming tumulong dyan. Anong ibig sabihin? So, ang gusto naming sabihin, halimbawa, si Tatay Juven, meron siya employer, pwede po kaming mag-establish ng contact dun sa inyong employer para po ipaliwanag namin sa kanila. Ano po ba yung maaari nyong maitulong para sa inyong manggagawa na nagkasakit or na aksidente nang dahil sa trabaho? So, ang tawag natin dyan, labor management collaboration. Minsan po sa mga storya natin, kasama natin na interview, Miss May, yung HR officer or Yes. admin officer or supervisor Advisor. ng ating manggagawa na nagkasakit or na aksidente. Kasama kasi dito yung makipag-contact kami para maturuan din namin yung mga employers nyo ano ba yung maaari nating maibigay para maging mas mabilis yung paggaling at pagbalik sa trabaho ng ating manggagawa. At huling-huli, syempre, disability management system natin. So, yung monitoring from day one, even after a couple of years, 5 years down the line, tinitingnan po natin kung kamusta na ang ating na-aksidenteng manggagawa. So, hindi po nawawala yung contact na ina-establish ng ECC with our workers na na-aksidente. Actually, Miss May, di ba dati tinatanong mo ako, yung halimbawa nasira yung prosthesis, anong Yes. ginagawa ng ECC? And Pwede sinasabi pa ba? namin, pwede po, pag nasira po yung prosthesis niyo, lumapit po kayo ulit, kami po ang gagawa ng paraan para ma-repair po yan or mapalitan, depende po sa pangangailangan. Ayan. Parang ECC, unli services. Eh, no? Oo, bottomless, di ba? Bottomless, Parang unli. gano'n. Oo, Miss May. Lahat ng pwedeng ibibigay para sa Yes, ating mga po. manggagawa na nakaranas nga ng ganitong mga, actually, trahedya to di ba? Oo, tragedy. Sa isang manggagawa na dumadaan. Nabanggit mo po kanina, Idikay, palagi rin itong nababanggit sa mga kwento, no, ng pagbangon. Ano ba yung layunin ng Kagabay Program? Ito, lagi natin tong pinag-uusapan din, ano? But then, kailangan ma-emphasize natin to, maintindihan ng ating mga manggagawa. Siguro, Miss May, mas familiar yung mga kasama natin na nanonood at nakikinig. Yung Kagabay Program naman is katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan. So, mas Tagalog, medyo mas madali siyang tandaan. Basically, parehas sila ng serbisyo na binibigay ng Disability Management Return to Work Assistance Program. Yung Kagabay Program natin, ito yung parang first iteration nito. Hindi pa holistic yung view natin, hindi pa return to work, kundi more on personalized assistance to our workers na na-injure or nagkasakit ng dahil sa trabaho. So, ginagawa natin dito, syempre, again, physical therapy, rehab services, pero kasama din dito yung pagbibigay natin ng entrepreneurial services. So, madalas yung ating mga manggagawa na hindi agad nakakabalik sa trabaho, naghahanap sila ng pagkakakitaan. So, halimbawa, si Tatay Juven, naghanap siya sari-sari store. Nakita mo, Miss May, parang malaki yung kanyang tindahan, di ba? Ang social, Oo, ang ayos. meron pa siyang diba? water station, di Oo, ba? may water Nagbubuhat pa. nga siya ng galon-galon ng mga Correct, oo. tubig. Meron pa siyang GCash na loading at cash out station. Parang hindi ba sa sari-sari store parang grocery Diba? ano na. Mini grocery na Mini talaga. grocery na talaga. Oo. So yung mga ganyan, nagbibigay tayo ng training. Minsan tinutulungan tayo ng DTI, minsan tinutulungan tayo ng TESDA. Para hindi lang basta bigyan natin ng puhunan, bibigyan din natin ng training para matutunan nila paano nila gagawin yung kanilang negosyong napili para sa kanila. So hindi naman limited po yan sa sari-sari store. Madalas din, Miss May, nag-select yung ating mga beneficiaries
livelihood livestock. So, meron po nagbababoy, meron po nagmamanok, meron po nagkakambing, meron din nagbabaka. Parang ganyan. So, yung iba po gumagawa sila ng vulcanizing shop. Yung iba po, last week ang ginawa niya, may gumawa siya ng steel fabrication na tindahan. Oo. So, depende sa kanilang kakayahan at capacity, tutulungan po natin na magkaroon pa ng more, kumbaga, enhancement ng kanilang skills at bibigyan natin ng pangsimula ng negosyo para makapagsimula sila ulit. Ayun. At syempre, yung mga pwede mag-avail ng mga benepisyo na ito sa ilalim ng Kagabay Program. Again. Ayan, sino-sino ang mga ito, Idikay? Oo, baka po kasi iniisip nila limited lang to sa mga formal na manggagawa. So, hindi. So, lahat po ng compulsory members ng SSS at GSIS ay members din po ng ECC. Ibig sabihin, pag na-aksidente, pwede pong mag-avail ng services sa ECC. So, hindi lamang po mga private employees, kasama ang government employees katulad namin, kasama din po natin dito ang uniformed personnel. So, bakit po uniformed personnel yung tawag natin? Kasi naka-uniforme sila. So, kasama po dyan ang AFP, BJMP, BFP, Coast Guard, lahat po ng ating mga kabaro na naka-uniforme at nagtatrabaho, nagsisilbi para sa ating bayan, security-wise, diba? Yan yung mga security services na pinaprovide nila. Entitled din po mag-avail ng mga programa ng ECC. Kung sakali na perilous yung kanilang trabaho, nagkaroon sila ng enkwentro, nagkaroon sila ng aksidente, habang ginagampanan nila yung kanilang mga delikadong tungkulin. Ayun. Pero dito sa mga uniform personnel natin na ito, Idikay, marami na bang nag-avail na nakarana ng ganitong mga problema sa pagtatrabaho? Lalo na yung mga sundalo. Yung mga sundalo. Actually, Miss May, pagka may nababalitaan kami, halimbawa, madalas yung nangyayari, alam mo yung nagka-crash na mga eroplano ng Navy or ng Air Force. Kami na po mismo yung nag-i-initiate ng information sa kanila. Sususulatan po namin yung kanilang supervisor, yung kanilang unit, na ang inyo pong empleyado na nasawi ng dahil sa trabaho ay entitled sa mga benepisyo para sa kanilang naiwang mga pamilya. So, susulatan po namin sila, inform namin sila na kung kailangan nyo po na assistance sa pagpoproseso ng claim, kami po ay nandito para tumulong sa kanila. So marami po kaming beneficiaries ng EFP na nakaka-avail ng services. Galing naman. Galing na ECC. Kayo mismo. Kayo mismo nakatutok sa kanila. I mean, hindi pa siguro that time, hindi pa alam ng mga relatives na may ganung benepisyo. Yes, Miss May. And ito, Miss May, na-observe ko kasi kanina habang naghihintay tayo na magsimula yung programa, nakita din namin na balita ng DZRH na meron tayong dalawa na traffic enforcer na I think namatay daw dahil sa heat stroke, sa sobrang init. So, sinabi po natin, natanong natin to nung nagsimula tong summer season, ang heat stroke po ba ay work-related? Sinasabi natin na as long as, yun nga po, katulad nila, very perilous, very exposed po sa heat yung ating manggagawa na yun, covered po sila ng mga benepisyo na makukuha ng kanilang mga naiwan sa buhay. So, mag-reach out din po kami sa kanila para po malaman. Or kung hindi man po, kayo po mismo mag-initiate ng contact po sa amin para po makapagbigay po kami ng mga serbisyo para sa inyo. Oo. Tsaka yung mga serbisyo ninyo, imagine may DMR tuwap, tapos eto may kagabay, di ba? Yes, Miss So May. magkatuwang na ibinibigay sa ating mga manggagawa, Again, natutuwa ako dun sa concept mo kanina, unli services. Oo, parang Di gano'n. ba? Magkatuwang. Bottomless. Itatry natin yan na bottomless services para Oo, sa kasi mga kanina manggagawa. yung RTWAP, pinag-usapan natin. So dito naman, mga benepisyo sa ilalim ng Kagabay Program. So almost, eto na rin yun. Same na same, Miss May. Oo, mas But ito, more on economic. economic. Oo. So, bigyan natin sila physical restoration. So, therapy again, prosthesis, wheelchair, saklay, cane, walking stick. Ayan po, binibigay po natin sa kanila. Syempre, yun nga, entrepreneurial training para po makapagsimula sila ng kanilang mga negosyo na mapipili nila dahil sa kanilang kakayanan. At syempre, hindi lang training, pati mismong puhunan binibigay natin para makapagsimula sila. So, ang tawag po natin dyan, livelihood starter kit. At after a year, Miss May, kung sakali na, ay, mukhang pursigido si Tatay Joven, kayang-kaya niyang palaguin yung negosyo niya, nagbibigay pa tayo ng complimentary kit para matustusan pa or mapalago pa nila yung kanilang mga napiling negosyo. Oo. Nakita nyo naman kanina, dun sa pagbangon ni Tatay Joven, grabe. Parang ang bilis niyang nagpalago. Oo nga, feeling ko nga mas negosyo. naging successful pa siya after niya maging normal na empleyado. Ngayon na entrepreneur na siya at siya ay may-ari ng kanyang sariling negosyo. Mukhang nag-flourish pa at nag-prosper si Tatay Joven. So, yun nga,
inspirasyon na binibigay niya sa atin, hindi dahil nagkaroon ka ng aksidente or nawalan ka ng parte na yung katawan, hindi ka na magiging successful, hindi ka na magiging productive. Kasi maaaring ito yung hinahanap natin na pagkakataon para maghanap tayo ng ibang avenues para palaguin yung ating personal na hanap buhay or ating mga pagkakakitaan. So, nagiging tayo, maparaan. Madiskarte. Madiskarte. That's diba? the word. Oo. Nagkakaroon tayo ng diskarte. Kasi nga naman, halimbawa, nabigyan ka na ng opportunity. Ito na, binigay na ni ECC, di ba? So, it's up to you now kung paano mo yan mapapalago. At nang sa ganun, actually, yun lang ginagawa mo, inspirasyon na yun para dun sa iba. Yes. Lalo na pagka na-feature dito sa atin, di ba? Tulad ni Tatay Ruben. Yun Narinig, yung nakakatawa napanood. na gusto nila i-share, di ba? Madalas kasi syempre may mahiyain, ayaw maging content creator. Pero yung mga natutulungan ng ECC, nagpapasalamat kami sa kanila dahil willing sila na i-share yung kanilang time at yung kanilang kwento para makapagbigay inspirasyon sa ibang tao. I think, Miss May, ang tawag namin dito baka silver lining, Silver diba? lining. Yeah, oo, after tama. a tragedy, meron palang something to look forward to. Ay, oo naman. Pwede. Imagine mo, binigyan ka ng negosyo ni ECC, tapos binigyan ka pa ng pagkakataon na mag-aral, sa negosyo may na yan. training pa. May training ka. Yes, Miss May. Di ba, hindi ka basta-basta, magbe-venture, doon sa ganung negosyo. Meron ka pang tinatawag na livelihood o entrepreneurship training. Di ba? Di ba? Tapos, pag umaten ka ng training, may allowance ka pa. Naku, Miss saan ka May. pa? Buti na mention mo yan kasi isang malaking factor talaga kahit sa therapy sessions na hindi sila nakakapunta kasi walang pamasahe. Pamasahe. O wala Yun, man oo ng nga. pagkain, di ba? Oo, Aalis ako, oo. wala man lang ako pang merienda. So, kaya kasama sa programa yung pagbibigay niyang meal at transportation allowance kasi hindi naman sa sinusuhulan natin sila para mag-therapy at mag-training. Kundi binibigyan natin sila ng insentibo para naman ganahan sila na gawin yung kanilang training at yung kanilang mga rehabilitation services. So, 500 pesos po yan. Transpo and meal allowance. Para Tama. lang po gawin niyo ang inyong training at therapy para po sa inyo naman din yan. Oo nga. Kasi ang laking tulong kasi noon, idikay. Halimbawa, parang naano pa sila na, teka lang, paano ko pupunta doon? Wala akong kapira-pera. Yun Di nga, ba? Miss May. So, pwede ito Paano ako mag-attend doon? pang angkas or pang grab. Pang taxi. Di ba? Anyway, doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, siguro natutuwa sila, pinag-uusapan natin ito at lalong-lalo na doon sa mga manggagawa na meron silang pwedeng matulungan, meron sila lumapit sa kanila tapos hindi nila alam na meron pala mga ganito programa, no? So, paano ma-avail yung mga benefits na ito sa Kagabay program? Ayan po. So, Miss May, bago ko i-explain yung proseso, gusto lang po namin malaman na malaman ninyo na kung sakaling hindi kayo sure kung paano, wag po kayong mag-atubili na humingi ng tulong or humingi ng advice po sa amin sa ECC. So, meron po kaming Facebook page. Lahat po, I think lahat ng Pilipino may Facebook, di ba, Miss May? Or pumunta po kayo sa aming website. Meron po kaming nakahandang tumulong para sa inyo. Meron din po kaming hotline. Pwede nyo pong tawagan. Available again yan po sa aming Facebook page. So, yung process po para po sa mga nakikinig, kung kayo po ay private employee at meron kayong HR officer or admin officer sa inyong opisina, responsibilidad po nila ang mag-file ng SSS at kasama po dyan ng easy benefits para sa inyo. So, siguro po minsan hindi nila alam na kayo pala ay pwedeng makover. Halimbawa po, yung kay Tatay Juven, pauwi na siya sa trabaho. So, baka sabihin na inyong HR officer, ay, hindi naman na yan work-related kasi nasa labas ka na ng opisina eh. Pero baka po makatulong itong aming talakayan ni Miss May para maipaliwanag sa kanila na kasama po ang going to or coming home from work sa mga covered ng ECC. So, kailangan lang po ma-highlight sa inyong mga HR officers na work-related po yung insidente na nangyari sa inyo para makapag-avail po kayo ng benefits. So, ititik lang po nila work-related doon sa kanilang application form. Para naman po sa mga government employees, membro po ng GSIS, kayo po ay maaari lang dumiretso sa isang GSIS branch na pinakamalapit sa inyo para po ma-file nyo. Makakuha po kayo ng application form doon. Pwede nyo po i-submit in person yung inyong application for EC benefits at kami na pong bahala mag-take over from there. Ayan. Oo. Doon sa mga hindi kaya at idikay,
pwede ba yun yung kanilang halimbawa, yung misis, yung mga anak? Kasi may ganyan eh. Laging Pwede ba? gano'n, di ba? Mismo yung Oo, mga tanong sa number atin one na yun nasa eh. ospital Oo, pa, madalas, yung oo. tatay. Ang sinasabi po namin, of course, yung tao po, lalo na yung person mismo yung may karapatan na mag-file para sa kanya. Pero po kung disabled po talaga, maaari po kayong magpa-assist sa inyong mga kapamilya. Or minsan po, kami na po mismo yung lalapit. So halimbawa po naka-confine, sabi ko nga sa'yo, Miss May, may early intervention kami na gustong mangyari. Tawag namin dyan, quick response program. Pag nalaman po namin na aksidente kayo, yung amin pong disability managers mismo yung pupunta sa inyo sa ospital habang naka-confine pa kayo para po matulungan namin kayo or makapagsagot kayo ng form, madala po namin yung mga kailangan yung list of requirements para po kami na rin mismo yung mag-assist na ma-file ninyo ang inyong disability claims. Ayun. So, pupunta kayo sa bahay pag nasa bahay kayo. Oo po, kita mo mismo Diba, ito, kung hindi pinuntahan na- natin si Tatay Joven Tatay sa Joven, Tanza. Oo. So lahat po na regions natin, meron tayong regional extension units na maaari pong pumunta para po matulungan kayo. Ayun. At isa pa dun sa mga, sabi nga natin meron ako natatandaan, Idikay, na isang nagtitinda, vendor sa palengke. Tapos nagkaroon ng aksidente, na-aksidente, nadulas. Oh. Oo. Pero sabi niya, siya ay voluntary nagko-contribute. Ayun. Diba? Nagko-contribute sa Oo, Miss SSS. May. Oo. Tama? So, tinatanong nila, pagka ganito lumapit sa amin, saan ba kami pwedeng makalapit, no? Na makakatulong sa amin, nagbibigay naman ako ng contribution sa SSS. May mga ganyan eh. Naku, Miss May, ito yung isa natin na binibilin sa ating mga listeners na self-employed. So, tawag natin dyan, di ba, tindera siya sa palengke, siya ay entrepreneur. So, hindi po siya formally employed na isang employer. Ang binibilin po namin sa inyo, make sure nyo po na ang inyong registration sa SSS ay hindi voluntary. Kayo po ay self-employed. So, dalawang categories po kasi yan. Yung voluntary members po kasi, yan po yung mga membro na halimbawa po kayo ay asawa ng isang manggagawa na hindi naman nagtatrabaho sa formal. So, hindi kayo officially nagtatrabaho para sa iba or hindi rin kayo self-employed. So, ang tawag po natin dyan, voluntary member. Kung kayo po ay GSIS member, so kayo po ay employed sa gobyerno, Government. gusto nyo magdagdag pa ng contribution sa Contributions. SSS para doble yung pension mo or doble yung benepisyo makukuha mo. Ang tawag din po dito ay voluntary member. Pero kung kayo po ay nagtatrabaho, halimbawa po virtual assistant, usong-uso yan, Miss May, Yes, di ba? oo, Yung mga oo. virtual assistant. Kayo Yes, po ay rider or platform worker, delivery or driver. Ayan po, yung mga nagtatrabaho sa palengke, mga vendors. Kayo po ay self-employed. So, dahil kayo po ay self-employed, you have to make sure nyo po na ang rehistro nyo po sa SSS ay self-employed. Kasi po, madadagdagan ng kaunti lang naman, Miss May. Madadagdagan ng 10 pesos yung 10 contribution pesos. nyo para magkaroon po kayo ng easy na contribution Ayun. para po makover kayo ng Employees Compensation Commission. So, sa halagang 10 piso po buwan-buwan hanggang 30 pesos kung ang kita nyo po ay more than 15,000. Ayan lang po. Ang dami po ng benepisyo. Again, bottomless, di ba, Miss May? Yung serbisyo na mabibigay ng ECC. So, kung kayo po ay ganon, katulad nun, self-employed na tindera po sa palengke, entrepreneur, owner ng sari-sari store, ang kailangan nyo pong gawin ay mag-member po kayo sa My SSS. Yun po yung app. So, meron po doon, kayo po mismo yung makakapag-file ng claim in your behalf. Kung wala po kayo My SSS, I think po, nakipag-meeting po kami sa SSS, paano ang kailangan nilang gawin. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch. Kailangan nyo lang po i-update yung inyong email address at cellphone number para po may enroll nyo yung sarili nyo sa My SSS. At sa pamamagitan dito, sila na rin po yung mag-a-assist kung paano nyo po i-operate yung My SSS app at ma-file po yung inyong claim para po makuha nyo yung mga benepisyo na pwede nyo makuha. Ayun. So, wala nang dahilan ha. So, Oo. ayan na, binigay na hindi kayo lahat ng Yes. pwede ninyong gawin. Kasi that time, nabalian siya ng ano. So, naka-confine siya sa ospital. So, Hospital, nahirapan oo. siya. Miss May, Sa so laki yun, ng bill, ng Oo. hospital bill. Naku, Tapos may- kailangan palagyan ng bakal. may medical reimbursement tayo, Miss May. Di ba? Kung work-related yan, Yes. sagot namin hanggang 60% po ng medical reimbursement nyo. So, sayang po talaga. At Oo. yung therapy, yung importante doon. So, nilagyan siya ng bakal. So, dapat may PT siya doon. Yes, yes. Sagot din namin yon. So, hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede pa po mag-file at Oo nga. humabol. Ayun.
So yun, at least naintindihan ng ating, lalo na yung mga vendors, sabi nyo nga self-employed, di ba? Gawin nyo na po yun, ha? Para at least kasi that time, wala siyang ganun. Hindi niya Oo, alam, hindi ano. niya alam. Basta nagko-contribute lang siya. Akala niya voluntary member. You have to make sure po, self-employed na yung tag. Alam ko po ang SSS maraming programa para po makapag-membro yung ating mga informal workers. Yung mga vendors na meron mga yung alkansya para sa SSS. Nakita mo yan, Miss May? Yung hinuhulog nila doon sa mismong market Sa mismong stall nila, oo. yung contributions nila. Tama, So tama. talaga pong lahat ng paraan para po makasali kayo sa SSS. Ginagawa naman po ng SSS. Ayan. Okay, so meron pa ba tayong mga tanong? But Ayan, anyway, meron bang dumating? ang Miss May? bilis ng oras Oo eh. nga, ang daldal ko kasi, Miss Oo, May. alam mo, ang sarap kasing pag-usapan, lalo na para sa ating mga manggagawa, para at least alam nila, hindi yung sa panahon ng kailangan, wala silang any idea, wala man lang, di ba? Kung saan lalapit. Nakakahinayang. Oo. At kung saan lumalapit, di ba? Meron naman palang ganun. Anyway, eto na tayo. #ECC Work Related sa GCRH. Ang bilis ng oras eh. Pwede ba? Meron na ba tayong winner sa ating easy question muna? Miss Idi May, Kai? syempre hindi pwede mawala yung announcement natin ng winner. So ngayong umaga, meron tayong 3 winners. Si Mr. Renato C. Uy, kompleto ha? 3 winners ha? Ala. Excited Oh. sila today. Si Miss Mm. Mary Ann Mendoza Olais. Aha. At Mr. Dominic Dongon de los Santos. At syempre, hindi ko pala nasabi yung sagot dun sa tanong. Ang trabaho po ni Tatay Joven Oo ay nga. messenger. Oo. Messenger. Uy, ano kaya? Ang haba ng pila nung mga sagot. Ang dami Pumila. nag-attempt ngayong umaga. Oo. Nakakatuwa naman. Dami mga sumagot. Oo Ayan, nga, so, Miss May. congratulations syempre sa ating mga winner. At meron, tama ba, Idi Kai? Anong mga kanilang mga matatanggap? Ay, naku, makakatanggap po kayo ng napakaraming ECC merchandise. Maghintay lang po kayo na i-reach out po sa inyo si Miss Pixie Gonzalez. Ayan, lagi binibili ni Miss May yan. Huwag po kayo maniniwala sa iba. Yes. Dapat po si Miss Pixie Gonzalez lamang po ang inyong kakausapin pagka nag-reach out po sa inyo sa inyong messenger accounts. Ayun. At syempre, hindi matatapos ang ating programa kung walang safety pabaon mula sa Employees Compensation Commission. Ito, gusto ko itong pag-usapan. ECC Safety Pabaon. Yun, no? Gusto ko marinig yan, Idi Kai. Dahil Oo ngayon, nga, pag lumabas Miss ka, napakainit. At saka meron mga na-stroke na. ha? Yun nga, Miss May May, mga huwag na-stroke natin na. pong hayaan na mangyari sa atin yung nabalitaan natin na 2 traffic enforcer namatay, nasawi ng dahil lang po sa napakainit sa labas. So alam naman po natin, hindi maiwasan kung yun po talaga yung trabaho natin. Yes. So magkaroon na lang po tayo ng preventive measures na tinatawag. So try po natin kung pwede, uminom po tayo ng napakaraming tubig, kahit po anong liquids na maaari nating inumin para po hydrated tayo, hindi tayo ma-dehydrate habang nagtatrabaho. So iba po, nakita natin, uso na yung tumblers ngayon, Miss May, Yes. diba? Malaki yan ng tumblers. Oo, mas 1 litro yung bit mo, the better, Oo, diba? the better. Oo. Wag lang pamahalan. Yun. Minsan kasi, pabonggahan ng Stanley. Pwede naman. ganyan. Basta as long as maraming laman. Oo, kung kayo'y maligaya po sa inyong mga sa inyong mga drinking bottles, kami po ay masaya din para sa inyo. So, kasama, I think sa ECC merchandise, meron din po kaming Uy. tumbler. Uy, Kaya sa mga winners, abangan Uy. niyo po yan. Pwede Ayan pumila. po. Ayan po. So, piliin din po natin yung mga presko, komportable at maluluwag na damit. So, try niyo po yung cotton. At syempre, Miss May, ang laking factor ng kulay, di ba? Pag Yes, mainit, mas oo. maganda yung puti, yung mga light colors. Light colors. Para hindi nag-a-absorb ng init. At kung maaari po, syempre, between 10 and 4, yung kasagsagan ng init, iwasan po muna natin gawin yung mga panglabas na trabaho. So, try po natin yung pangloob muna, yung mga pang-opisina, at iwan na lang natin yung mga panglabas. At syempre, kung kayo po ay nakakaramdam ng pagkahilo, mga senyales po na heat stroke, kayo po ay wag mag-atubili. Pumunta po kayo sa ospital, magpahinga, at tama. magpa-check up po kayo. Kasi minsan yung iba, Miss May, tinitiis eh. Yes, oo. Oo, Kala nila diba? okay lang sila, Oo, yung nahirapan diba? ka ng huminga, Oo, diba? Or tapos, naninikip yung dibdib mo. hindi ka, I mean, meaning, hindi porke na wala ka pa sa edad or hindi ka Sabi pa mo, senior, bata pa naman ka ako. pa, Oo. tapos nakakaramdam ka ng gano'n, di mo alam, stroke na pala yun. Yun diba? nga, Miss May. Oo. Oo. So, punta kayo sa inyong mga clinic po, sa inyong opisina. Kung meron po, punta kayo sa ospital, sa ating mga health center, nag-check up po sila para po mabigyan kayo ng karampatang lunas at hindi po maging severe ang inyong heat stroke. Oo. Ayan. At syempre, dun sa mga traffic enforcer,
Kawawa magbaon talaga ng sila. sobrang haba ng pasensya, wag mag-init ang ulo. Baka Kasi mainit na yung panahon. sila yung nag-road Hindi, rage, guys. Miss May. Oo, kasi hindi mo naman maiwasan talaga dahil mainit, di ba? Opo. Saka advice na rin Nakakadagdag natin, yun. magpunta sila doon sa shade, di ba? Hindi naman kailangan bilad ka talaga sa gitna para magampanan mo yung tungkulin. So maghanap tayo ng mga puno, ng waiting shed, ng poste. Bawal na daw maaga- yun eh. Pagbigyan nyo na po ngayong summer lamang summer po. na. Opo. Tayo na nakiusap, Opo, ano, sa pagbigyan mga- nyo na po sa mga sila. supervisor. Opo, wag nyo na po Oo. silang hayaang mabilad naman kasi Oo para nga, naman sa oo kalusugan nila yan. Oo, dapat ganoon kasi bawal daw sa kanila. Pagka Actually, nabalitaan ko yun. Bawal sumilong. bawal sumilong. Kasi pag sumilong ka, kukunan ka ng, di ba, alam mo na yung mga Oo, netizen. Maraming ganun ngayon kasi Oo. lahat may camera na. Kita mo to, Miss May. nagkakabulbul na yung traffic, nandun pa sa ilalim Nandun sa ng ilalim puno. ng puno. Maawa naman po kayo. Ngayon lang Oo. summer, pagbigyan po natin sila para hindi naman po sila maging delikado. Ayun. O, di ba? Natuwa kayo sa ating pinag-usapan ngayong umaga. Mainit kasi. Sa totoo lang, napakainit ng panahon. Napakainit talaga. Parang ayaw mo na lumabas pagka nasa ano ka eh. Nasa Oo, sa malamig ka aircon na, eh. Di ba? oo. Anyway. So yan mga kaibigan, ang ating, anong tawag nito? Fruitful. Na patalakayan ngayong umagang ito dito pa rin sa ating programa. At syempre sa susunod na linggo marami pa po tayong pag-uusapan. Tatalakayin para po sa mga programa, benepisyo ng Employees Compensation Commission. Idikay. Ayan. Miss May, bago ko magpaalam, hayaan mo ko na imbitahin ng ating Yes. mga nanonood at nakikinig. Kasi meron po tayong advocacy and consultation seminars na gaganapin po natin ngayon tayo dito sa Central Luzon. Sa May 7 po, 8 a.m. to 3 p.m. Dito po tayo sa Gapan City Hall Auditorium, Gapan, Nueva Ecija. At sa May 8 naman po, 8 to 3 ulit, Cabanatuan City, Nueva Ecija naman sa Harvest Hotel. So ito pong advocacy and consultation seminars natin ay para po magturo sa ating mga kababayan kung ano yung mga benepisyo at serbisyo na maaari nilang makuha sa Employees Compensation Commission. So naka-flash po sa screen, naka-share din po sa ating website, sa ating Facebook page. Ito pong QR code para po makapag-rehistro po kayo sa event na ito kasi po sa kagustuhan natin na makapag-imbita ng marami, limited slots lang po yung available now kasi marami na pong nagrehistro. Pero po wag kayong mag-alala kung hindi man kayo makapasok sa events na ito, mag-establish pa naman po tayo ng marami pang pagkakataon para maka-join kayo sa advocacy and consultation seminars natin na mga susunod na ilalatag ng ECC para sa inyo. Ayan. Samantalahin nila yan Napakaganda yan. Advocacy and consultation. Yes, Miss May. At muli po, ako po ang inyong action woman, Attorney Kaima Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin para sa ating bayan. At syempre, ako pa rin po ang inyong Wonder Woman dito po sa serbisyo ng ECC. May binauhan. Muli po magsama-sama tayo hanggang sa susunod na araw ng Miyerkules. Dito pa rin po sa #ECC Work Related.